Maayong gabi sa tanan o maayong buntag, maayong udto, maayong hapon sa naganilain nato nga mga kaigsuonan, higala nga nagapadayon sa ato ang pagtan-aw sa Panahong Kristohanon Season 2. Ako di pasalamatan ang kanunay ninyo nga pagsunod sa ato ang programa o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ako po pasalamatan ang ato ang mga Hope Channel crew nga bisan tuod nga karon holiday but niya sila kahimo sa pag-cover niining mao nga ato ang programa, ato ang episode karon niining atong Panahong Kristohanon. O usab akong ipasalamatan ang tanan nga mga kaigsuonan dinhi sa North Central Mindanao Conference, ato ang mga district pastors, mga directors, ato ang Presidente Pastor Jaime and our Treasurer Sir George Vargas sa pagsuporta niining mao nga programa nato sa Panahong Kristohanon. Ug usab sa ato ang Communication Director Pastor Fred Ditchos. So niini mo nga kagabhion ako usab gi-greet ang ato ang akong panimalay ug usab akong mga kabataan ug ako ang asawa ug akong higala nga kanunay ga sunod from Korea, Brother Michael Sun. Thank you so much, Brother Michael. So ni atas ikaupat nga gabi sa ato ang series niini mga semana mga kaigsuonan. Gani karon nagahisgot kini may tungod sa importante nga mga topiko nga kita mahimo nga maandam sa pagbalik sa Ginoo. Atong makita nga atong kalibutan karon is in crisis. And we look forward sa pinakamaayo nga lugar, diin kanang mao nga lugar wala nay kagubot, lunlun kalipay, nindot nga puluyanan nga ato ang makita sa ato ang screen, mga igsuon. Usa ka panahon ni ana nahitabo nga usa ka disgrasya. Sa diha nga nabangga siya sa sakyanan, gipangutana nganong iyang gibanggaan ang ambulansya. Ug usa di ay sa mga rason mao nga nakainom siya ug iyahang gisupak ang balaod mauna nga siya nakahimo nakamit og disgrasya. Igsoon higala unsa day ka importante ang ato ang pagtuman ilabi na sa balaod basin asa man mga kaigsuonan. Gani ang uban mohimo og mga sacrifices para lang mahimo nga mabayaran nila ang ilang nahimo nga balaod. In fact, in the Bible, in 1 Samuel chapter 15, verse 22, nagingon diha, "Behold, to be is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Ang background ni ana, mga kaigsuonan, mga higala mao nga, sa diha nga si King Saul gisugo sa Ginoo sa usa ka buluhaton nga iyahang paghimuon, siya mihimo sa pagsupak sa gisulti sa Ginoo ngadto kaniya. Ug tungod niana mihimo siya sa iyahang sakripisyo. Apan si Samuel nagaingon kaniya ang imuhang sakripisyo useless. Tungod kay ang pinakaimportante mao ang imuhang pagtuman. Gani kita nagakinabuhi sa tong panahon karon nga daghan nga mga tao ang naka-appreciate sa pulong sa Ginoo apan gamay lamang ang ganahan mutuman niining mao nga balaang kasulatan, mga kaigsuonan. Gani ang Biblia dili lamang usa ka ordinaryo nga libro nga nagatudlo mahitungod sa unsa nga mga pagtudlo apan kini magagiya kanimo sa pagkinabuhi diha nga Kristohanon. Gani dili lamang nga kini giimprinta sa papel ug gisulatan sa ink, mga kaigsuonan. Kini siya buhi ug pulong sa Dios nga makausab kanimo ug kanako. Gani ang balaod sa Dios dili lamang nga gisulat kini
apan gikinahanglan kini nga ato ang pagatumanon. That is the reason why our topic this evening is more than ink and paper, the call to obedience. Mga kaigsuunan, unsa di ay ang pagkamahinungdanon sa ato ang pagtuman. Ug naay mga lesson nga atong makuha gikan niini sa eksperyensya ni Saul sa unang mga panahon. Una niya na, God is particular about obedience. Ang Ginoo, particular siya sa ato ang pagtuman. Wala siya naghimo o kaning pwede ka musupak, ay anyway, ako alang ng sakripisyuhan, ako alang ng bayaran, mga kaigsuunan. Daghan kay nga mga tao karon nga naghimo o nagahuna-huna, nga mubuhat kog dili maayo, anyway, ako ra ng bayaran. Mga kaigsuunan, higala, ang balaang kasulatan nagsulti, nga usa sa mga kinaiya sa Ginoo is that, dili siya gusto nga ikaw mag-disobey ngadto kaniya tungod kay gusto niya nga ikaw magatuman diha kaniya. Gani ko nato ang basahon ang 1 Samuel chapter 15. Makita nato ang usa ka tawo nga almost nagyod nga mo-obey sa Ginoo. Gani siya mihimo sa pagtuman apan dili ang kinatibuk-an niana mga kaigsuunan. That is the reason why ang Dios nag-reject kang King Saul nga naman tungod kay ang iyahang pagtuman is only a partial obedience mga kaigsuunan. Tungod kay ang Dios is not satisfied with almost. Nay usa ka tawo mingon siya nga kaning hapit gyud ko maligsi. Naligsan siya? Wala. Napoy mayon hapit gyud ko wala maligsi. It means naligsan siya mga kaigsuunan. Napoy unsa pay pinakamaayo kung ikaw papilion asa ka kaniini? Hapit malangit o kaning hapit wala malangit? Mga kaigsuunan, usa ka bahin kana nga angay nato nga pamalandungan. Ang Dios dili siya gusto og almost mga kaigsuunan kanang hapit. In fact, God is not pleased with selected obedience, mga kaigsuunan. Kanang ato aragaling tumanon, ang gusto nato nga tumanon, ang dili nato ganahan, di na po nato tumanon. Dili siya gusto niya na. Gusto sa Dios na ikaw mohimo sa pagtuman sa kinatibuk-an niya na, mga igsuon. Gani, He is particular because obedience reflect trust, mga igsuunan. What else? Reflect surrender and reflects love, mga kaigsuunan. That is why He is particular about that, mga igsuon. Tungod kay sa diha nga matuman kaniya, it means you trust the Lord. Kung mutuman ka diha kaniya, it means you surrender the Lord. Ug sa diha nga mutuman ka diha kaniya, it means you love the Lord. In fact, when God gives a command, mga kaigsuonan, it is not a suggestion. It is a divine instruction, mga igsuon. Gani sa una nga mga panahon, ang Dios nagahatag og balaod nga ang mga tao sa diha nga makasala siya, muhimo siya sa pagdala niining mao nga mananap aron ihalad in place sa iyahang mga kasalanan. In place ngadto kaniya nga instead nga siya mamatay, ang karnero mamatay. But I tell you, my dear brethren, obedience is better than sacrifice. In fact, to obey is better than sacrifice, mga igsuon. Si Saul, naguna-una siya nga ang offering nga sacrifices nga iyahang himod would make up for his disobedience. Matabunan ra, mga igsuonan. Nihimo ka, anyway, ngano dig ako arang iuli. Apan si Prophet Samuel naga-review kaniya, to obey is better than sacrifice. Mga kaigsunan, ang atong kalibutan karon, atong makita nga ang mga tao nagahimo sa mga dinautan nga paghimo, pagsupak sa balaod sa nasod, pagsupak sa balaod sa Ginoo,
Tungod kay sila naghuna-huna, anyway, ako raman ang mabayran. But I tell you, brother and sister, nga ang atong mga pagsupak ngadto sa Ginoo, kung kita mohimo sa paghalad, i-reject ra gyapon na sa Ginoo tungod kay siya gusto nga ikaw mo obey. Di siya gusto nga ikaw mohimo ni anang mao nga paghalad, pagbayad ni ana tungod kay dili binayran ang kaluwasan. Daghan kaayo nga mga tao karon nga nag-serve diha sa church, naghatag og mga offerings, og nag-attend, nagsimba mga kaigsuonan. In our time, daghan kaay nga naghimo niya na like Saul mga kaigsuonan nga naghimo niya na. Anyway, ako maning kaning mabayran pinaagi ni anang mao nga mga bahin. Apan ako magaingon kaninyo niini mo nga kagabion. Unsa man ang tinuod nga pagtuman, God does not want religious performance mga kaigsuonan without obedience. Why? He desires a heart that listens and follows mga kaigsuonan. Gusto niya nga kita mohimo sa pagtuman, nga musunod ta sa iyahang mga tingog, mga igsuon. Dili nga mohimo ta anyway ako walang hinulsulan. No. There's a saying, you can give without obeying, but you cannot obey without giving your whole heart, mga kaigsuonan. That is why it is more important nga kita mohimo sa pagtuman dili sa pagsakripisyo o paghalad o pagbayad ni ana. Number 3, the law of God is more than ink and paper. Ang balaod sa Dios mas labaw niining mao nga mga kaning papel o gisulatan mga kaigsunan tungod kay the law of God, His commandments are not dead letters. Dili ni patay nga sulat mga kaigsunan. This is alive, powerful and eternal mga kaigsunan. That is why we need to follow it mga igsuon. Mao na ako ang sa niagi nato nga mga bii gisisgutan nato nga ang pagtuman o ang pagbasa dili mo issue sa balaang kasulatan kundi giunsa nimo pag-apply kini sa imong kinabuhi. Imo ba ning gi-apply sa imong kinabuhi? That is the issue mga kaigsuonan. In fact, a reflection of God's character ang balaod sa Dios mga kaigsuonan. Kinaiya sa Dios o giya nato sa pagkabalaan nga kita mahimo nga maayo mga kaigsuonan. Gani ang balaod sa Ginoo gihatag niya para nga kita maproteksyonan and also maproteksyonan usab ang uban mga igsuon. Gani ang balaod sa Dios, this is a standard of righteousness. Standard dili ka makaingon nga kaning maayo naman ko. Maayo naman kong tao. Unya nagsupak ka sa balaod sa Dios. No, you cannot do that mga kaigsuonan. Tungod kay gusto sa Ginoo nga ikaw muhimo sa pagtuman ini. Tungod kay kini giya kanimo diha sa pagkamatarong mga kaigsuonan. Now, nay pangutana, what is His law? Unsa man ang balaod mga igsuon? Unsa man ang balaod? When we talk about moral law, mga kaigsuonan, He has 10 commandments, mga kaigsuonan. If we follow this, mao ni ang ato ang paghigugma sa Dios ug paghigugma nato ngadto sa tao. And what is the first command ngadto sa Dios? Have no other gods before me. Kung tinuod tang higugma sa Ginoo mga igsuon, wala gid tay laing Dios sa tuang kinabuhi. Siya lang gyud mga igsuon. Na may uban nga ang akong Dios, akong balay, akong Dios, ang akong salapi, ang ako ang sakyanan. Mga kaigsuonan, kung ang imong gugma sa Dios, mas nilabaw ni anang mao nga mga butang, mahimo nimo sila nga imuhang Dios. Ug nagingon ang Dios, walay Ginoo
gawas kanako. Ikaduha, make no graven images. Don't bow down, mga kaigsuonan. Dili ta maghimo og mga larawan, og dili sadta mohimo sa pagsimba ngadto kanila. Why? Because He is a jealous God. Gusto sa Ginoo nga siyara ang atuang simbahon ug wala nay lain, mga kaigsuonan. Ang tao mag-imbento og daghan kay nga mga kaning pagasimbahon. But ang Dios gusto niya nga siya lang gyud ang atuang simbahon. Ikatulo, do not take my name in vain. Dili nato gamiton ang iyang ngalan sa pasipala. Unsa for example ang pasipala? Ang pasipala mao nga mag-angkon ka nga ikaw Dios, mga kaigsuonan, ug magsimba pugas sa dili Dios, mga igsuon. So, mahimong papasipalaan. One thing is that ang kuno nimo nga ikaw Christian, apan ikaw wala nagkinabuhi ingon nga Kristohanon, mga kaigsuonan. That is in vain. Once you are a Christian, mga kaigsuonan, kinahanglan nga ikaw musunod sa kinabuhi nga Kristohanon, mga kaigsuonan. Daghan kay nga mga usa sa mga story nga ako ang nadunggan, na kuno'y foreigner nga niabot dinhi sa Pilipinas. Pag abot diri sa Pilipinas, mga igsuon, ingon din ng stewardess, welcome to the Philippines, the only Christian in Asia. And not Asia. In siya, wow, this country is a Christian country. Now I am safe here in the Philippines because this is the only Christian in Asia. Apan padayon magsulti sa stewardess, but beware of pickpocketers. Ha? How come nga Christian dili man kawatan si Christ? Mga kaigsuonan. Nganong ingunana man ang impression o gisulti sa Dios, beware of pickpocketers. Why? Christian country. Kung i-trace nimo ang istorya nganong nahimong Christian ang Pilipinas, dili tungod kay nagbasag Biblia ang Pilipinas nga nahimong Christian. Walay Biblia hay, gidalan lang dinhi og krus. Nya bunyagan dayon og mahimo kang Christian, ug hatagan dayon ka og kaning imuhang Dios nga pagasimbahon, mga kaigsuonan. Tagaan din kag patron, mga igsuon. That is why nahimo tang Christian, but in reality wala ta nagtuon o wala ta nagkinabuhi ingon nga Kristohanon, mga kaigsuonan. When we talk about Christianity, it means you follow the Ten Commandments and you follow the Bible, mga kaigsuonan. Ikaupat, remember my Sabbath day, the seventh day. Ang ikaupat mao ang paghinumdom nato sa Dios, pinaagi sa ato ang paghinumdom sa adlawng igpapahulay, isip atong pagasimbahon siya ni anang maong adlaw. In fact, kining mao nga first 4 commandments o commands sa Ginoo, mga kaigsuonan, is that kung ato ning tumanon, mauni ang atong pagdemonstrar nga kita nahigugma sa Dios. Then, number 5, because this is a 10 commandments, honor your father and mother. Young people who are watching this evening, kung gusto ka nga mutaas ang imong kinabuhi, tahura ang imong amahan ug inahan. Tungod kay ang saad sa Ginoo, kung kita mahimong matinumanon sa atong ginikanan, mahimong hatagan tagtaas nga kinabuhi. But we will follow our parents, mga kaigsuonan, mga batanon, in the Lord. Kay kung moingon po na atong ginikanan, dong, ingon ra ba nga, mutuman gyud kanako pangawat sa kay watay kwarta. No, it must be in the Lord. If your parents nag-obey, wala nakasupak sa Biblia, follow it. But if not, we will follow the Lord. Then, ikaunom, do not kill. Ayaw pagpatay. Pwede man ta mo patay, basta lamok lang, kay mamaak mo na. Pero mo patay tag isig katao na to, sala na siya. Tungod kay ang kinabuhi, dili ato. In fact, bisan galis paghikog,
Ang atong kinabuhi is not ours. Gasas Ginoo. Kung ikaw magikog, tungod kay na problema ka, nakasala ka, ngadto sa Dios, pinaagi sa pagpatay, mga kaigsuonan. Then, number 7, do not commit adultery. We must be satisfied sa usa nato kaasawa kung ikaw na minyo na. Mao na nga, adultery, kung ikaw minyo, ang ita kaglain, mga kaigsuonan. Then, number 8, do not steal. Ayaw pangawat. Tungod kay ang Dios mo provide kanimo, ayaw lang panguha. Then number 9, do not bear false witness. Ayaw pagsaksig bakak. Nga bisag wala ka kakita, mo yung ka nakakita ka, haron imo lang yung ipapriso ng mao nga tao. Then ang ikanapulo, do not covet what is your neighbors, mga kaigsunan. In fact, this 5 to 10 command mga kaigsunan, mauni ang ato ang paghatag ug kung ato ning sundon, mauni ang atong paghigugma ngadto sa atong isig katawo. So sa ato pa sa 10 commandments 1, 2, 3, 4, kung ato ning tumanon, mauna atong pagdemonstrar nga kita na higugma sa Ginoo. Kung tumanon natong number 5 hangtod sa number 10, mga kaigsunan, mga kahigalaan who are watching tonight, mausad ni ang ato ang paghigugma sa atong isig katawo. Gani ang uban nagingon nga wala naman ng sugo tungod kay lagi gilansang na kuno didto sa krus. But you know what? Jesus Christ himself nagdeclare siya, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Unsa pa yang giingon? It is easier for heaven and earth to disappear than for the last stroke of the pen to drop out of the law. It is found in Luke 15 verse 17. Mga kaigsunan, masayon pang langit, mahanaw, kontra sa balaod sa Ginoo. Mauna nga, naagali tao o leader sa church, even pastor, mga kaigsunan, even priest, mga igsuon, moingon nga wa nay balaod. Siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Number 4, true obedience comes from love. Kung mutuman ta dili nga haron ta maluwas, mga kaigsuonan. O kung mutuman ta dili gusto ang Ginoo nga mutuman ta tungod sa kahadlok. Gani si Christ nagingon siya, if you love me, keep my commandments. Kung higugma ta niya, tumano na to ang iyahang mga sugo. Wala nagingon si Jesus Christ, ako biya nagpakamatay ninyo, ako biya naghimo ninyo. Wala nanumboy ang Ginoo. But, ang iyahang pruiba, nga ikaw na higugma niya, kung ikaw mutuman sa iyahang kasuguan. In fact, sa tuang na topic sa unang gabi din sa itong series, mao ang gugmas Ginoo. Ang iyahang pagdemonstrar sa iyahang gugma, mao nga ming anhi siya, nihatag sa iyahang kinabuhi, giula ang dugo niya, didto sa Kalbaryo sa cross, tungod kay siya na higugma kanimo, kay without shedding of blood, there is no salvation, mga kaigsuunan. And karon, kung ikaw na higugma kaniya, bantay ang iyahang mga sugo. Ug mauna ang gugma, ug ang kasuguan niya mao ang gugma. Gani dili ta mutuman sa sugo haron ta maluwas. Muobey ta tungod kay kita luwas na, mga kaigsuonan, mga kahigalaan. Muhimo dieta sa pagtuman sa sugo tungod kay kita giluwas sa Ginoo. Nagpakamatay na siya sa Kalbaryo sa krus. Karon nagselebrar ang kalibutan sa kamatayon ni Jesus Christ. Ugma Friday, mga kaigsuonan, mao ang kamatayon ni Jesus Christ. That is what the world celebrated now, mga kaigsuonan. Si Jesus Christ namatay Biyernes sa hapon alas 3, mga kaigsuonan. Why? Nganong namatay siya? Haron nga ikaw matagan og kaluwasan.
Mauna nga kung mutuman tas balaod, dili haron ka maluwas. Kung dili ning tuman ka sa balaod, tungod kay ikaw luwas na. Tungod kay ang gugma nagaproduce na siya og obedience. Og ang obedience prove na siya sa imuhang gugma ngadto kaniya. Number 5, obedience in today's world. Unsa man ang obedience pagtuman sa kalibutan nato karon? Gani, in a world full of compromise. See? Atong kalibutan is full of compromise. Sige lang good, wala bitaw nakakita. No? Kompromiso. Ang obedience karon, rare na gid kaayo, mga kaigsuonan. Why? Nganong inani bitaw ta din sa Pilipinas? Tungod kay nagtudlo man gud tadaan nga even our leaders sa church, religious leaders, moingon ba nga wa nay balaod. That is the reason why nga kita kusog gyud kay ta mosupak sa balaod. Ug karon talagsa ra gyud kaayo ng mga tawo nga hinuman og balaod, mga kaigsuonan sa atoang kalibutan karon. Ngan man puno man sa compromise. Gani ang kamatuoran sa diha nga unpopular kini, mga igsoon. Unsa man, willing ba ka nga mo-obey or mo-compromise? Sa diha nga when obedience costs you something, will you still follow, mga kaigsuonan? When no one is watching, will you still be faithful? That is the question to you tonight. Kumusta ka ta? Kung walay nakikita, faithful ba gyapon ta ngadto sa Ginoo? Gani, this is where obedience comes more than ink and paper. It becomes a lifestyle. Why we are here preaching you in this platform, mga kaigsuonan, it is because we want you that obedience is more than ink and paper. And we want you that to follow the Lord's command, it will becomes our lifestyle. Bisag wa na musugo na to, wa na mo tan-aw na to, because that is our lifestyle, mga kaigsuonan. That is why tonight, in conclusion, obedience is better than sacrifice. Remember that. What else? Obedience shows our love, mga kaigsuonan, mga higala. And obedience brings us closer to God. Tungod kay obedience is better than sacrifice. In fact, ang Dios nagatawag kanimo karon, dili nga mubasa lang sa iyahang mga pulong, kundili mutuman gayon niini. Dili nga maminaw lang sa iyang pulong. Unsay giingon diha sa Pinadayag 1:3, bulahan ang nagbasa, bulahan ang naminaw, ug bulahan ang nagtuman. Mga kaigsuonan, atong basahon, atong paminaw ng iyang pulong, and ato sad ning tumanon. Tungod kay ang obedience is better than sacrifice. Because obedience shows our love, mga kaigsuonan. Because obedience bring us closer to God. That is why, let us not be Christian who admire the word but ignore it. Nga pareha nga mayon nga ganahan kay kuspulong sa Ginoo. Pero when it comes to kaning pagsunod sa iyahang kabalauran, atuara nang i-ignore, mga kaigsuonan. Let us be people who live it. Tungod kay ang pinaka-importante mao nga atong kinabuhian ang atuang nabasa, atong natun-an. Gani ang Dios karon nangutana kanimo, will you obey me completely? Because God don't want you to be halfway, mga kaigsuonan. He wants completely. Not sometimes, but fully, mga kaigsuonan. That is why, let us surrender our hearts and say, Lord, your word is more than ink and paper to me. I will obey.
akong tumanon ikaw tungod kay ang akong handom mao nga mo puyo ni anang langit nun nga pulianan nga imuhang giandam alang sa mga matinumanon. Ug kining mao nga pulianan wala nay kasakit, wala nay kagulanan, wala nay kamatayon, lunlon kalipay, kalinaw ug ilabi na kauban nato si Ginoong Hesus. Igsoon higala kun mao na imong handom, iduko kini ang imong mga ulog, ipiyong imong mata samtang kumagampo. Among mahigugmaon nga Dios tag ikaw sa among kinabuhi. Among natun-an ang imong mga pulong karon nga gabi. Salamat nga ikaw nagagiya kanamo, nagatudlo kanamo ug magatabang kanamo sa pagtuman sa imong mga pulong, ilabi na sa napulo ka sugo. Dili mi mutuman haron mi maluwas, apan kami mutuman tungod kay kami imong giluwas, ug kami nituman dili tungod sa kahadlok, apan kami nituman kanimo Ginoo tungod kay kami nahigugma kanimo. Salamat nga sa dili madugay dalon mo kami na nalangiton nga pulianan nga imong giandam sa mga matarong. Salamat nga ikaw magapanalangin sa tanan nga nagatan-aw niini mao nga gabi. Ini amo gitugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.